May mga foreigners na gusto talaga nila ng Pilipinas dahil importante sa atin ang kasal, importante sa atin ang marriage, at hanggat kaya natin, pinaglalaban natin ang relasyon. May iba na nagsasabi na pumapatol daw sila talaga sa mga Filipinas or naghahanap sila ng mga Filipinas dahil walang pumatol sa kanila sa bansa nila. Hi friends! Welcome sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Margie. Galing akong Philippines, sa Jansan. Ako ay may partner na Belgian. Kaka-engage lang namin noong February. And kung nanonood ka na ng mga videos namin dito sa YouTube, welcome back. Huwag niyong kakalimutan na i-like ang video na to, mag-subscribe, at mag-comment. So, sa video na to, pag-uusapan natin ano-ano ang mga rason kung bakit mas pinipili ng mga AFAM, ng mga puti na magkaroon ng relationship sa isang Filipina, mapangasawa ang isang Filipina kumpara sa mga kalahi nila or sa mga babae na nasa continent nila. Ito yung mga rason na alam ko. Maaaring tama ako, maaaring mali, pero opinion ko lang to. Ang mga opinion ninyo ay welcome sa comment section. We can discuss about that. Charis! So ayun, let's go. Pag-usapan na natin yan. Let's start sa number 1 na rason. At lagi ko tong nababasa sa TikTok ko kasi doon may mga iilang sisters tayo. So sa TikTok, tinatawag ko na sisters. Ang mga beshi ko doon. Dito naman sa YouTube, tinatawag ko na friends. They date Filipinas because number 1 sa akin, dahil sa unique, exotic natin na beauty. Short ang nose natin, ano pa ba? Sa kutis natin, morena tayo, ganyan. Yung iba ginagamit nila to na para kutsain tayong may mga foreign partner na pinatulan lang naman kayo ng mga AFAM, ng mga foreigner dahil exotic kayo. Minsan papaisip ako, ingit ba to sila or wala sila nahalin? Hindi sila pinatulan, hindi sila nakahanap. Huwag ganon. Kung gusto nyo ng foreigner, galaw-galaw kayo, huwag kayong mag-spread ng negativity. But, ang totoong meaning talaga ng exotic ay unique, right? At naniniwala ako na everyone is unique. Yung mga beauty natin, may mga kabuka tayo, pero wala tayong katulad. So, sa akin, sa Belgian ko, gustong-gusto niya daw ang nose ko. Kaya nung tinanong ko siya, mahal, okay lang ba sa'yo na magpa-enhance ako? Pero hindi ko talaga siya kinoconsider. Minsan, tinatanong ko lang siya para malaman ko kung ano ang opinion niya. Tapos, ang sagot niya, bakit? Hindi niya maintindihan kung bakit. Nga pala, natanong ko na rin si Belgian about dito na bakit Filipina? Sabi niya, wala akong hinahanap na specific na lahi. Kung sino yung mag-click sa akin, doon ako. Ganon si Mahal. Ganon ang rason niya. So, ayun ha, dinidate tayo ng mga AFAM, foreigner, dahil sa unique natin na beauty. Number 2. Nag-number 1 ba ako kanina? Yes, nag-number 1 ata. Dahil sa personality natin. Masayahin tayong mga Filipinos, no? Kahit na madami tayong problema, kahit hindi tayo mayaman. May iba naman na mga Filipinos na mayaman, no? Pero marami talaga sa Philippines ang mahirap. Isa ako doon. Hindi kami mayaman. Tapos, kahit na hindi tayo ganun ka mayaman or kayaman, nagagawa pa rin natin ngumiti. At na-appreciate yan ng mga foreign partner natin. Sila kasi dito, isang pagsubok lang, parang hindi na makakayanan, ganyan. It has something to do with, English yun. I think, malaking tulong sa atin na may faith tayo, na may Diyos tayo sa buhay natin, di ba? Kaya, ayun, sweet and spicy man tayong mga Filipinas. Masayahin naman tayo. At ano pa ba? Ano sa tingin ninyo ang mga personalities nating mga Filipinas na nagustuhan nila? Comment nyo lang dyan. Tapos, pangatlo, tayong mga Filipinas, na-observe ko, maalaga tayo, no? Maalaga tayo sa mga partners natin. Kapag nagkakasakit sila, mahilig tayong magluto. Pero hindi ako kasali doon. Kasi sa amin ni Belgian, siya ang nagpa-prepare most of the time ng pagkain para sa amin. So, baliktad yung amin ha. Kasi hindi ako mahilig magluto. Mahilig akong kumain at ako ang naghuhugas kapag tapos na kaming kumain. Di ba, maalaga tayo sa ating mga partner, masipag tayong mga Filipinas, hardworking, kaya nga maraming nag-a-abroad. At yung mga employers sa abroad,
Pinipilit nila ang mga Filipinos dahil masipag tayo, no? At kahit sa partners din, na-appreciate nila yon. Agree ba kayo dyan? Number 4, madali tayong pasayahin. Hindi na magiging masaya lang tayo kapag may Louis Vuitton, magiging masaya lang tayo kapag may Gucci, Chanel. Masaya na tayo kung bilhan tayo ng Sekosana na bag. Shoutout sa Sekosana. Madali talaga tayong pasayahin. Itrato lang tayo ng tama, mahalin lang tayo ng tama. Masaya na tayo doon. Diba? Madali lang tayong i-please ba? Basta may peace of mind tayo sa partner natin, masaya na tayo doon. Pero kung may mga pa-surprises silang ganyan, may mga pa-gifts sila, syempre, iba din yun. Maganda din na may ganun sa relationship, diba? May mga surprises na mga ganyan. So, ang ginagawa ko sa partner ko, kasi hindi siya mahilig dyan noon. Sabi ko, mahal, mas maganda na may ganyan, pa-surprise. I-briefing pala. Next, number 5 eh. 1, 2, 3, 4. Number 5, na-appreciate talaga to ni Belgian about sa akin na family-oriented ako. Tayo, di ba? Napaka-close natin sa family natin at na-appreciate nila yan dahil hindi lahat dito ay close sa family nila. Pinapakita ko talaga sa partner ko na mahalaga sa akin na makipag video call sa family ko, na part ako ng, for example, may problema sa pamilya, part ako ng magsasolve ng problem. Siyempre, kasali na rin doon ang pag-support sa family financially, pagbigay ng tulong, ganyan. So, na-appreciate nila na gano'n tayo ka-close sa family natin na nasobrahan na rin minsan na kahit na may sarili ng pamilya, nakatira pa rin sa family. May ibang mga foreigners na close naman sila sa family nila, pero based sa experience ko dito sa Belgium, hindi lahat. Hindi lahat ay close sa family. Kapag 18 na kasi sila, bumubukod na sila. So, iba na rin yung closeness nila or bond nila with their family. So, ayun, iba sila. Number 6, naniniwala ako na may mga foreigners na gusto talaga nila ng Filipinas dahil importante sa atin ang kasal, importante sa atin ang marriage, at hanggat kaya natin, pinaglalaban natin ang relasyon. Nakita ko yan sa mga kakilala ko sa Pilipinas, sa relatives ko, sa mga tao sa paligid ko na hindi madaling give up ang isang Filipina na isang isang problema, hiwalay na tayo. Hindi tayo ganyan, di ba? Hindi tayo basta-basta nag-give up, kino-consider muna natin ang iba't ibang mga bagay, ang mga bata, kung may mga anak na. Binibigyan pa ng chance talaga ang marriage. At last but not the least, may iba na nagsasabi na pumapatol daw sila talaga sa mga Filipinas or naghahanap sila ng mga Filipinas dahil walang pumatol sa kanila sa bansa nila. Sasabihin ko na maybe that's correct, maybe that's true. Dahil dito sa Belgium, may iba rin naman ng mga locals dito na ang bet nila ay taga-ibang bansa din. For example, mga Latinos. Di ba tayong mga Filipinas, naghahanap tayo ng mga Amerikano, mga taga-Europe, mga taga-Japan, mga ganon. Korean, mga oppa. May mga ganon din naman dito sa country nila na mga babae na ayaw nilang maghanap ng local, ng kalahi nila dahil gusto nila ng ibang mga lahi. So, may mga ganon din naman. At totoo, sometimes pihikan din ang mga babae nila dito. So, naghahanap sila sa ibang country. So, ang mga lalaki dito, sinong pipiliin nila? May mga ganon din. Sa akin, hindi nagkaroon ng ibang karelasyon ang jowa ko before ako dahil mahihain talaga siya. Hindi niya alam kailan magtatanong na jowa niya na ba yun or hindi. Mahihain talaga ang jowa ko. So, hindi ko na pala siya jowa. Fiancé ko na siya. So, ayun lang. Kung may nakalimutan man ako, add nyo na lang sa comment section. Basta na-observe ko talaga tayong mga Filipinas, mga spicy tayo, no? At most of the time, tayo ang nasusunod. Ako ang boss. Ganun, no? Ganun na. Dito sa Europe, 50-50, diba? Na hindi lang sa pera. About din sa pag-decide sa pamamahay, na may say ang babae, may say ang lalaki. Pero na-observe ko, tayong mga Filipinas talaga, mas lamang tayo sa mga lalaki. Mas tayo talaga ang may bosses. So, ayun kung may nakalimutan ako, paki-comment nyo na lang dyan sa ibaba. Thank you so much for watching. Tapos, kung may mga suggestions kayo na pwede kong gawa ng video namin, ng fiancé ko, comment lang kayo dyan. Huwag kayong mahiya. Don't forget to like, subscribe, share, click the notification bell for more videos para ma-notify kayo. And pwede rin kayong mag-comment kung gusto niyo.
Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Goodbye, friends! Mwah!